Galit ang naging reaksyon ng Beijing habang ang isang carrier strike group ng United Kingdom na pinangungunahan ng HMS Queen Elizabeth ay naglayag sa pinagtatalunang South China Sea noong Martes. Inaangkin ng komunistang bansa ang soberanya ng halos buong South China Sea kahit nalagpas pa ito sa mga inaangking teritoryo ng 6 na mga kalapit na bansa ng China sa rehiyon. Nireject ng mga Western powers ang mga pag-aangkin ng China sa pinagtatalunang rehiyon at regular na nagdi-deploy ang mga ito ng mga warships upang magsagawa ng Freedom of Navigation Patrol sa nasabing karagatan. Samantala, ang HMS Queen Elizabeth kasama ang sister ship nito na HMS Prince of Wales ay ang mga pinakamalaking barkong pandigma sa kasaysayan ng Royal Navy. Ang HMS Queen Elizabeth ay sinamahan ng 6 na iba pang mga vessels ng Royal Navy kasama ang isang submarine, isang US Navy destroyer at isang Dutch frigate sa pagpasok naman ito sa South China Sea. Sinabi ng ilang mga defense experts sa The Daily Telegraph na inaasahan nilang imo-monitor ito ng Beijing mula sa himpapawid at sa ilalim ng karagatan. Ang HMS Queen Elizabeth ay nauna ng tinarget ng Russian surveillance na kung saan inilarawan ito ng isang crew member bilang game of cat and mouse. Sinabi ng Russia na nagpaputok ito ng mga warning shots matapos ang HMS Defender na bahagi ng nasabing carrier group ng United Kingdom ay pumasok sa pinagtatalunan na coastal waters ng Crimea. Ang carrier group ay bibisita sa 40 mga bansa sa kauna-unahang deployment nito, kabilang na ang mga bansang India, Japan at South Korea. Plano ng flotilla na maglakbay ng halos 26,000 nautical miles. Samantala, ang Global Times, isang Chinese newspaper na malapit sa Communist Party, ay inakusahan ang Britain na naghahangad umano ito na muling buhayin ang dati nitong kaluwalhatian. Sinabi ng Global Times na by hitting out in various directions, the UK's intention is obvious. It wants to provoke China engage in the so-called freedom of navigation like the US does and demonstrate its military presence in the Asia-Pacific region. Britain is still living in its colonial days, idinagdag pa nito. Si Song Zongping, isang Chinese military expert, ay nagsabi sa Global Times na dapat asahan ng Britain ang isang malakas na countermeasure kung gagambalain ito ang mga pwersa ng China sa rehiyon. Ngunit sinabi ng isang spokesperson ng Defense Ministry ng United Kingdom na hindi umano nito layon na maging provokatibo sa pinagtatalunang South China Sea. Sa ibang kaganapan naman, nais umanong itago ng China ang mga ballistic missiles nito sa kailaliman ng South China Sea. Ayon sa isang eksperto, patuloy na pinapalakas ng China ang pangdepensa nito sa South China Sea upang maiwasan at mapigilan ang anumang pag-atake sa pinagtatalunang karagatan na kung saan ay pagmamay-ari umano nila. Sinabi ng isang researcher ng Asia-Pacific Program sa Chatham House na si Bill Hayton na nais rin umano ng China na itago ang mga nuclear submarines nito sa gitna ng pinagtatalunang karagatan bilang isang defense strategy ng bansa. Sa pakikipanayam sa express.co.uk, sinabi ni Bill Hayton na sa palagay niya na ang China ay maraming binabalak ngayon sa South China Sea. Marami umanong binabalak ang komunistang bansa dahil naniniwala ito na ang mga isla at reef na nasa loob ng kanilang 9-dash line ay pagmamay-ari ng China. Sinabi naman ni Hayton na sa kanyang sariling pananaliksik, isa umanong katang-isip lamang ang sinasabing mga pag-aangkin ng China sa South China Sea.
Wala umanong maritime claim ang China sa katimugang bahagi ng South China Sea hanggang noong panahon ng World War II. Ang ideya na nagsasabi na mayroon silang historical claim ay mali, ngunit sa palagay rin niya na ang China ay naghahanap lamang ng mga pagkukunan ng langis at gas, pati na rin ang paghuli sa lahat ng mga isda sa South China Sea. Sa palagay din ni Hayton na nais ng China na itago ang mga ballistic missile nuclear submarines nito sa kailaliman at sa gitna ng South China Sea bilang isang strategic defense ng bansa upang makapagsagawa ito ng retaliation. Sa palagay rin niya na mayroong maraming mga kadahilanan sa likod ng mga ginagawang aksyon ngayon ng China. Nauna nang nabuking ang China tungkol sa pagbuo nito ng tinatawag na underwater Great Wall sa internasyonal na karagatan sa South China Sea upang magsagawa ng mga pang-iispiya sa mga kalapit na bansa nito. Ang China ay nagtayo ng isang serye ng mga surveillance platform na sumasaklaw sa ilang bahagi ng South China Sea. Marami sa mga radar ang lumulutang sa loob ng territorial waters ng China habang ang iba naman ay nasa international na karagatan. Ang Satellite Imagery Service na Orion ay lumikha ng isang mapa na nagpapakita sa lokasyon ng mga surveillance gear ng Beijing at sinabi nila na makakatulong umano ito upang magkaroon ng strategic advantage ang China laban sa ibang mga bansa sa rehiyon at maaari rin itong gamitin upang subaybayan ang mga paggalaw ng US Navy.